Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hello po, Sir Kira. Tawagin mo na lang akong Bianca. Ito pong ikukwento ko ay nangyari dito lang sa village namin. Apartment lang po kami, kaya palipat-lipat po talaga kami ng bahay. Pero same barangay lang naman. Para daw hindi kami palipat-lipat ng school na magkakapatid. Last year lang po ito nangyari. Grade 10 po ako noon. Tapos may upcoming performance kami para sa isang program sa school namin. Since marami kaming magkakaklase na nakatira sa village na yon, napagdesisyonan namin na doon na mag-practice sa half court sa loob ng village. Hapon na kami palaging nakakapag-practice nun kasi pang umaga kami sa school. Wala namang bubong yung court kaya sobrang init naman kung tanghali. Explain ko lang po yung lugar, Sir Kira. Sa dulo po yun ng village at hindi na masyadong na-maintain. Parang nililinis na lang yun kapag may ganap sa barangay o kaya kapag may gagamit. Kaya bihira talagang malinis o matabasan man lang ng damo. At sa tabi nun, mayroong maliit lang na chapel. Una mong madadaanan yung chapel, tapos sa dulo na yung court. Unang araw ng practice, wala talagang practice na naganap. Naglinis lang muna kami doon at nagpaalam sa nagbabantay ng chapel kung pwede kaming makikonek sa kuryente nila para sa speaker namin. Pinayagan naman kami, pero sinabihan din kami na hanggang 8 PM lang kaming pwedeng mag-practice para daw hindi kami makagambala sa iba. Siyempre, umuo naman kami. Tapos itinuro niya na sa amin kung saan kami pwedeng sumaksak ang extension namin at kung saan binubuksan yung ilaw. Kinabukasan pa talaga kami nakapagsimulang mag-practice. Nagsimula kami ng almost 6 PM na kasi nun lang kami nagkasundo kung ano yung sasayawin namin. Inopen na namin yung ilaw nun kasi unti-unti nang dumidilim. Bandang alas 7, sobrang dilim na sa mga part na walang ilaw. Pero tuloy lang kami sa pagbuo ng step at hindi ko na din namalayan talaga na sobrang dilim na pala sa paligid. Nung sinabihan kami ng isa naming kasama na malapit ng mag-alas 8, ay naghina na kami ng speaker. Pero tuloy pa din kami sa ginagawa namin. Nagpatay na lang kami ng speaker nung saktong alas 8 na. Tahimik na lang kaming nagsiselfone noon habang nagpapahinga. Napansin ko noon si Martin, yung nagkukoryo sa amin. Nakatulala siya habang nakatingin sa chapel. Nakurious ako, kaya nakitingin din ako sa tinitignan niya. Pero wala naman akong nakita kasi madilim sa loob. Maya-maya, siya na din yung unang nagsabi na umuwi na kami. Para siyang natatainon na ewan sa pagmamadali. Hindi siya mapakali. Nagliligpit pa lang kami ng gamit, nasa labas na siya ng court. Since alam naman namin na mas pagod siya kaysa sa amin, hinayaan na lang namin siya. Nung makalayo na kami sa court, inumpisahan siyang asarin ng mga kasama namin. Pero tinatawanan niya lang kami. Tas sabi niya, bigla nga daw siyang nilamig nun. Pangit daw sa pakiramdam kasi ang lagkit daw niya, tapos nilamig siya. Tapos sumingit ako nun. Sabi ko, akala ko may tinitignan siya sa loob ng chapel. Naalala ko kasing nakatulala siya doon. Pero di niya yata ako nadinig kasi hindi siya sumagot. Kinabukasan ng practice namin, nabuo niya na yung kalahati ng kanta.
kaya mas natuloy-tuloy na namin yung practice. Naninibago lang ako kasi parang wala siya sa focus habang nagtuturo. Panay-panay ang tingin niya sa chapel. Minsan pa, haharap siya sa chapel tapos biglang haharap ulit sa amin. Pansin naming lahat na wala siya sa focus. Maaga din naming tinapos yung practice namin nun dahil may lakad daw sila ng parents niya. Pero ang sabi namin sa kanya, itutuloy namin yung pagpapractice hanggang 8 p.m. tas uuwi na din kami. Parang gusto nga niya kaming pigilan nun, pero hindi niya na tinuloy. Sabi niya lang, bahala daw kami, tapos nagpaalam na siya. Nung matapos kami sa pagpapractice, napag-usapan namin si Martin. Halos lahat pala kami napapansin na parang ang weird ni Martin kapag nagpa-practice kami. Hindi naman siya ganun pag nasa school kami. Basta iba talaga. Inaabot kami ng halos alas 9 noon sa pagkukwentuhan lang. At nun ngang pare-parehas na kaming nilalamig, saka pa lang namin napagdesisyon ng umuwi na. Nung nasa tapat na kami ng chapel, biglang nagpatay-sindi yung ilaw sa pinagpapraktisan namin. Iniiwan lang po kasi naming bukas yun. Yun kasi yung bilin sa amin nung nagbabantay nung magpaalam kami. Siya na daw ang bahalang magpatay nun kinabukasan ng umaga. Napatitig kami doon. Tapos sabi ko, baka hindi okay yung pagkakasaksak ng ilaw. Nagturoan pa kami kung sinong mag-aayos. At sa huli nga, lahat na lang kami ang nagpunta doon sa kung saan yung saksakan. Di pa man kami nakakalapit sa mismong saksakan, nakita ko agad yung mabilis na parang anino na dumaan sa may bintana. Napahinto ako. Kasi alam kong walang tao sa loob ng chapel ng ganoong oras. Hinayaan ko na lang sila na lang ang lumapit doon. Naghintay na lang ako ilang hakbang ang layo mula sa kanila. Patuloy pa din sa pagpapatay-sindi yung ilaw noon. Ang sabi nung tumingin, okay naman daw yung pagkakasaksak. Inaya ko na lang silang umuwi na. At sabihin na lang yon bukas sa nagbabantay. Tapos mabilis na akong lumakad palayo. Hindi ako halos nakatulog nung gabing yon. Kasi hindi mawala sa isip ko yung nakita ko. Itim na itim lang kasi siya. Patay-sindi man yung ilaw, ay imposibleng hindi ko man lang maaninagan yung itsura nito kahit konti. Para ba siyang anino lang talaga na dumaan? Nakakainis lang kasi parang ako lang yata yung nakakita. Inisip tuloy nila na nananakot lang ako nung sabihin ko yun sa kanila. Hindi ko na lang ipinush yung topic kasi magkakatakutan lang kami. Nung sumunod na practice namin, kasama ni Martin yung bunso nilang kapatid. Wala daw kasi yung parents niya at walang magbabantay sa kapatid niya kaya isinama na lang daw niya. Okay naman kami, behave din naman yung kapatid niya. Pero panay ang lingon nito sa chapel. Nakatalikod kasi siya noon sa chapel, Sir Kira. Nandun siya sa may tabi ng speaker. Habang tahimik lang na nanonood sa amin. Tapos maya-maya, nung huminto kami saglit, nilapitan niya si Martin. Magkausap kami noon ng kuya niya, kaya nadinig ko yung sinabi nito. Tinanong nito kung may nakatira daw ba sa loob ng chapel. Matik tuloy na napatingin ako doon. Sagot ni Martin, wala. Pero sa sumunod na sinabi niya, talagang kinilabutan ako. Bakit ang daming tao sa loob? Kanina pa nga nila ako tinatawag. Kaso
Natatakot lang ako sa itsura nila. Nag-pack up na agad kami nun. Hindi muna namin sinabi sa mga kasama namin kung bakit. Pero yun na din yung huling beses na nag-practice kami doon. Naghanap na lang kami ng ibang mapapagpraktisan. Kahit bahay lang basta magkakasya kaming lahat. Kahit magsiksikan. Kaysa naman bumalik pa kami doon. Nung makapag-usap na ulit kaming lahat, nasabi ni Martin na kapag daw nagpa-practice kami, palagi niyang nadidinig na may tumatawag sa pangalan niya mula sa loob ng chapel. Pag tinitingnan naman daw niya, wala siyang nakikita. Akala niya daw nung una ay guni-guni lang niya. Kaya lang, mas nadidinig daw niya yung tawag sa kanya kapag mahina na yung speaker namin. Tapos doon ko na din sinabi yung nakita ko na parang anino lang na sobrang itim. Sabi ng mga kasama namin, akala daw talaga nila nananakot lang ako. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Sana po mabasa nyo. Salamat. Magandang araw po, Boss Kira, at sa lahat po ng nakikinig ngayon. Ang kwento ko po ay hindi ko sariling karanasan, kundi sa kaibigan ng papa ko. Naniniwala po ba kayo kay kamatayan? Yung sundo, na sinusundo daw po niya ang mga taong mamamatay na. Tungkol po dyan ang ikukwento ko sa inyo ngayon. Ako nga po pala si Don. Not my real name. At babaguhin ko na lang din po ang mga pangalan na mababanggit ko dito. Kwento sa akin ni Papa, noong binata pa raw siya, ay meron siyang kaibigan na nakakita na kay kamatayan. Wala daw itong third eye o kung anumang psychic powers o ability. Ginawa lang daw niya yung isang matandang kasabihan para makita mo si kamatayan. Tawagin na lang po nating Ninong Bert yung kaibigan ni Papa. Kababata niya po si Ninong Bert. Sabay silang lumaki, kaya naging matalik silang magkaibigan. Maaga daw po silang namulat noon sa mga bagay-bagay sa buhay. Gaya ng mga katatakutan, mga misteryo at kung ano-ano pa. Madalas nga daw po, yon ang topic ng usapan nila, lalo na sa mga inuman. Minsan daw, napagkwentuhan nila ang tungkol kay kamatayan. Kung totoo daw ba ito o ano. Isa sa mga kaibigan nila ang nagsabi na totoo daw si kamatayan dahil nakita na raw ito ng lolo niya. Na-curious naman si Ninong Bert, kaya pinakwento pa nila sa kaibigan niya ang tungkol dito. Ayon daw sa kwento ng matanda, bata pa raw ito nung mangyari yon. Kaya malamang daw na bukas pa ang third eye niya nun, tulad din ng ibang mga bata. Pero tandang-tanda niya pa raw ang araw na yon. Naghihingalo raw ang lola ng lolo niya noon sa sala. Tinipon silang lahat ng lola nila, mga anak, apo, basta lahat daw sila doon. Mga nakapalibot na sa lola niya. Nung mapansin niya, ang isang mataas na tao na nakaitim na balabal na may talakbong sa ulo. Nakatayo lang daw ito sa isang sulok doon sa may likod ng lola niya at parang naghihintay lang. Hindi niya lang masyadong pinapansin kasi natatakot siya sa itsura at sa presensya nito. Hindi siya mapakali. Maya-maya,
ay humugot na ng isang malalim na hininga ang lola niya. Hanggang sa tuluyan ng hindi huminga at na maalam na. Nag-iiyakan na daw silang lahat nun. Pero nung mapatingin siya ulit sa kinaroroonan nung mataas na taong nakaitim, ay biglang nawala. Kaya lalo siyang natakot. Naglinga siya sa sala. Pagtingin niya sa pinto, palabas na doon yung mataas na tao. At sa tabi nito ay yung lola niya. Nagulat daw yung lolo ng kaibigan nila Papa, kaya napalingon ito sa kinauupuan ng lola niya. Nandoon pa rin naman daw ito at patuloy na iniiyakan ng mga kaanak nila. Sobra siyang nagtaka, kaya napasabi siya ng, "Mama, si lola po oh. Nasa pinto, kasama ng mataas na tao." Lumingon yung mama niya sa itinuro niya, pero wala naman daw itong nakita. Kinilabutan silang lahat nun kasi alam nila na kaluluwa na lang ng lola niya yung nakita niya. Eh sino daw yung kasama nito? Malamang daw na ang sundo niya yon, si kamatayan. Matapos maikwento yung karanasan ng lolo niya, ay nagpatuloy pa sila sa mga nakakatakot na kwentuhan. Hanggang sa nasabi ni Ninong Bert na gusto rin daw niyang makita si kamatayan. Pero wala daw siyang third eye. Ang sabi nung kaibigan nila, meron daw paraan para makita si kamatayan kahit wala kang third eye. Hindi niya raw sure kung totoo nga, kasi kwento lang din daw yun sa kanya ng lolo niya. Sasaluhin mo daw ang luha ng taong mamamatay na. Pagkatapos ay ipapahid mo ito sa mata mo at makikita mo na raw si kamatayan. Lalo raw mas naging interesado si Ninong Bert dito. Pero si Papa, ayaw niya. Wala din naman daw siyang balak na makita si kamatayan. Makalipas lang daw ang ilang taon, namatay ang tatay ni Ninong Bert sa sakit. Isang gabi habang nakaburol ito, kinausap ni Ninong si Papa. Sinabi nito na totoo daw yung sinasabi ng kaibigan nila noon. Nung una, di gets ni Papa kung ano yung tinutukoy ni Ninong. Hanggang sa ipagtapat nga nito sa kanya na nakita niya na si kamatayan. "Oh? Huwag mong sabihing..." putol na sabi ni Papa. "Oo pre, sinahod ko yung luha ni tatay nung bago siya mamatay. At totoo talaga siya. Doon din mismo, nakita ko si kamatayan." Gulat na gulat si Papa sa sinabi ni Ninong Bert. Sabi pa nito, kung paano daw ang pagkakalarawan ng lolo ng kaibigan nila noon, ay yun na yun din daw ang itsura nito. Mataas na taong nakasuot ng itim na balabal na may hood. Hindi niya daw sure kung tao ba o ano, kasi hindi niya nakita yung muka. Takot na takot daw siya nung mga oras na nakita niya ito. Kaya hindi siya nakaiyak nung oras na namatay yung tatay niya. Makalipas ang ilang buwan noon, kinausap ulit siya ni Ninong Bert. Nagpapatulong daw ito kung papaanong maaalis ang bisa nung ginawa niya. Ayaw niya na raw makita si kamatayan dahil ilang gabi niya na raw itong napapanaginipan na dinadalaw siya. Minsan nga daw, parang sinusundo na siya nito. Lumapit sila noon sa isang albularyo na kakilala nila. Pero wala itong ginawang ritual o kung ano man sa kanya. Pinayuhan lang siya nito na pumunta sa simbahan, magdasal
at hugasan ng holy water ang mga mata niya. Mula naman daw nun, hindi na siya dinalaw ni kamatayan sa panaginip niya. Pero hindi tuluyang nawala yun. Dahil paminsan-minsan daw, kapag nakakakita siya ng mga aksidente o nung minsang ma-ospital yung asawa niya, ay nakikita niya pa rin si kamatayan. Magandang araw po Sir Kira at sa lahat ng tagapakinig. Kwento po ito ng aking nanay. Siya din po ang nagsulat nito. Pinatype niya lang po sa akin para maipasa ko sa inyo. Sana ay mapili niyo po itong istorya niya. Pa-shoutout na lang po sa aking nanay na adik makinig sa'yo. Ilalahad ko na lamang po ito sa inyo nang ayon mismo sa pagkakasulat niya. Ilalakip ko na lamang po dito yung picture ng kanyang isinulat na storya. Pwede nyo pong ipakita kung gusto nyo. Kayo na din pong bahala kung may i-edit kayo. Ngayon pa lamang po maraming salamat and more power po sa channel nyo. Maaaring hindi po ito gaanong nakakatakot para sa iba. Ngunit para sa isang inang may 2 paslit na akay-akay, ay ganoon na lamang ang paghanga ko sa aking nanay. Simulan ko na po. Tawagin niyo na lang po akong nanay. 74. Nangyari ito dito sa amin sa Caloocan. Halos 2 dekada na ang nakakaraan habang ginagawa ang bahay namin. Umupa kami sa isang tahanan upang mailipat ang mga gamit namin at para maging mabilis ang pag-aayos ng aming tirahan. Pero hindi sanay ang bunsong anak at apo ko na noon ay nasa 8 at 5 taong gulang pa lamang na manirahan sa ibang bahay. Kaya doon pa rin kami natutulog sa ipinapagawa naming bahay kahit na maalikabok at magulo. Ang ginagawa na ng mga panahong iyon ay yung ikalawang palapag ng bahay na nakabukas pa at tinatakpan lang namin ang trapal upang may harang kapag kami ay matutulog na ng mga bata at para na rin may bantay yung ginagawang bahay. Wala namang kakaiba sa gabing yon. Napatulog ko na ang apo at anak ko bago ako nakatulog. Bandang 3:00 ng madaling araw, naalimpungatan ako at napatingin sa bubong ng katapat na bahay na tanaw lamang mula sa aking kinahihigaan. Doon ay nakatunghay sa amin ang isang lalaki na napakapula ng mga mata. Maitim na naglalangis ang katawan. Sinigawan ko siya sabay bangon para harangan ang 2 bata na tulog sa tabi ko. Sa lakas ng aking pagkakasigaw at pag-iingay, ay nagising ang aking mister na nagmamadaling umakyat sa amin. Nadatnan ako ng aming tatay na nakatingin sa nilalang. Tatay ang tawag ko sa aking asawa. Agad ko namang ikinuwento sa kanya ang aking nakita at itinuro ko sa kanya ang nilalang. Ngunit ito na may nag-anyong animoy bola at agad nang nakatalon mula sa bubong ng kapitbahay paliko sa eskinita. Hindi ako maaaring magkamali sa aking nakita dahil matagal din kaming nagkatitigan ng nilalang. Hindi na kami nakatulog ng aking mister ng gabing yon at pagdating ng umaga ay agad kaming tinanong ng aming mga kapitbahay gawa ng kanilang pag-aalala. Doon na namin naikwento sa kanila at nalaman na ilan din pala sa aming mga kapitbahay ang tinangkang pasukin ng nilalang na may kaparehas na anyo. Kaya pala may ilang mga gabi na umaalulong ang mga aso sa paligid na parabang nabubulabog at natatakot.
Hindi na namin ito binigyan ng pansin dahil na din pagod na pagdating ng gabi. Pero simula noon ay doble ingat na ang bawat isa dito sa aming barangay. May nababalitaan pa rin kami sa mga kalapit naming mga lugar. Ngunit dahil na rin sa mabilis na pagkalat ng kwento at mga balita, ay hindi ko na din muli pang namataan ng figurang iyon. Yun lamang po, Sir Kira. Magpapasa pa po ako ng ibang mga kwento pa ni Nanay pag nakaraos po ulit mag-type. Maraming salamat po. Good evening po. Gusto ko lang i-share yung horror experience namin noong college ako. Sa isang prestihiyosong university sa Cebu, nasa Magallanes Street. Nangyari ito mga around year 2012. Second year college, first semester. Around 6 a.m., nagkita-kita kami ng classmates ko sa lobby sa ibaba. Tapos nag-decide kami na pumunta sa 4th floor, MC Building, room 421. Habang pupunta kami, sa hagdan pa lang, bigla kaming nilapitan ng gwardya at sinabihan na wag na lang muna kaming umakyat. Baka raw may mangyari sa amin. Pero sabi namin, okay lang kami kasi 4 naman kami nun. Kaya dumiretso na kami sa room. Tapos nagkita kami ng 3 pa naming mga kaklase. Bale, 7 na kaming lahat. So pagdating namin, nag-decide kami na pumasok. Binuksan namin yung ilaw ng room. Medyo nagtaka pa nga kami noon kasi usually, inilalak yun ng mga working student tuwing gabi. Nung pumasok kami, nakabukas naman ito. Tapos nag-decide yung classmate namin, nabuksan na rin yung aircon. So 2 silang nakapwesto doon sa may aircon na part. Nasa may pinto lang ako nakatayo. Tapos biglang may kung ano na hinampas ng napakalakas yung teacher's table namin. Tapos may umusok pa nga. Nagulat kami nun, kaya bigla kaming nagtakbuhan lahat. Sobrang natakot kami. Tapos biglang pagliko namin sa lobby, andun yung security guard. Sinundan pala niya kami. Tapos ang sabi niya, sana sinunod na lang namin siya para hindi kami tinakot ng kung ano man yung nandun sa room na yon. Sabi niya, marami daw talagang nagpaparamdam doon. Mga namatay na pari ng school, ibang mga entity, at mga gumagalaw na statwa sa school. Marami pang kwento tungkol doon na hindi na namin masyadong inalam pa kasi sobra kaming natakot. Salamat sa pagbasa nito, Sir Kira. Sana ma-feature. From Minglanilla, Cebu. Proud alumni of the school. Hello po ulit, Boss Kira. Si Cholo ulit ito. Salamat sa pag-feature ng story ko sa YT channel mo, yung All Boys Dorm. Nagustuhan ko po yung pagkakakwento mo. Sana itong ikukwento ko ay ma-feature ulit. Salamat. Hindi ko alam, Boss Kira, pero parang mababaliw na ako sa mga nararanasan ko this past few months. Itong ikukwento ko ay tungkol pa rin sa dorm na tinitirhan ko. Sa mga hindi nakarinig ng story ko, itong dorm namin ay parang isang malaking bahay. Sa taas ay nandoon yung mga bunk beds na tinutulugan namin. May CR at lababo din doon.
At sa baba ay yung dirty kitchen na mayroon ding 2 CR. Marami din kaming sama-samang nakatira dito. Pero kahit ganon, may mga pagkakataon na may kakaibang nangyayari sa dorm na to. More specifically, sa mga CR. Hindi ko maipaliwanag kung paano itong nangyari dahil hindi pa rin ako makapaniwala sa mga bagay na to. Una kong ikukwento ay yung nangyari sa amin ng kasama ko. Take note, Boss Kira, hapon ito nangyari. Umuulan nung hapon na yon, kaya napagdesisyonan ko na maligo sa ulan. Kasi bakit naman hindi, di ba? Pagkatapos kong maligo sa ulan, ay maliligo na sana ako sa CR sa taas para makapagbanlaw. Pero nakita kong nakasara yung pinto. Tapos nadidinig ko na bukas yung gripo. Dumating yung isa kong kasama sa dorm. Tinanong kung maliligo din daw ba ako. Sabi ko oo sana, kaso nga may tao pa sa CR. Kinatok ko na yung pinto ng CR para alam niyang may naghihintay na sa labas at para sana bilisan niya na. Sumagot naman yung nasa loob. Kaso yung tono ng boses niya ay yung parang tinatamad na medyo naiinis. Oh. Nakilala ko yung boses kung kanino. Boses yun ng isa sa mga kasamahan namin na palaging napakatagal mag-CR. Kaya naman nagdesisyon ako noon na sa baba na lang ako maliligo. Dahil nga nabasa ako ng ulan, baka magkasakit pa ako. Kaya sabi ko dun sa isang kasama ko, sa baba na lang ako at siya na lang yung sumunod doon sa nasa loob. Pagkatapos kong maligo, umakyat na ako. Nakasalubong ko yung kasamahan ko na maliligo din sana. Parang takang-taka yung itsura niya. Yung sinabi niya sa akin, yung nagpatindig ng balahibo ko. Tol, wala naman palang tao sa CR eh. Nagtaka rin ako noon. Sabi ko, oh? Di ba narinig nating may sumagot sa atin kanina? Hindi ko nga din alam pre. Ang tagal kasi kaya binuksan ko na yung pinto. Pagbukas ko, nakabukas lang yung gripo. Pero wala namang tao. Agad ko namang sinilip yung CR at wala ngang katao-tao. At yung inaakala kong kasamahan ko na nasa loob, dahil yun yung narinig kong boses na sumagot kanina, ay nakita kong kababangon lang sa higaan at pupungas-pungas pa. Kahit alam kong medyo imposible, ay tinanong ko pa rin siya. Pre, di ba nag-CR ka kanina? Kumurot naman yung noo niya. Kita mong kababangon ko lang eh. Sabi naman niya. Tigilan mo nga pantitrip mo pre. Narinig ko yung boses mo kanina sa CR eh. Sumagot ka pa nga habang kumakatok ako eh. Binira niya ako sa braso. Sabay sabing, nag-a-addict ka ba? Kita mong kakagising ko lang eh. Hanggang ngayon, Boss Kira, palaisipan pa rin sa akin kung kaninong boses talaga yon. Dahil hindi ako pwedeng magkamali. Malinaw talaga naming narinig na boses niya yung nasa loob ng CR nun. Eto namang sunod, Boss Kira, ay ang siyang nagpatigil sa akin sa pagligo ng gabi sa CR sa baba. Dahil hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako kapag iniisip ko yun. Bale, gabi kasi yun. Minsan talaga naliligo ako ng gabi bago matulog, lalo na kapag maghapon akong nasa labas. Etong pagkakataon na to, medyo late na akong nakaligo. Mga 10 PM na siguro nun. Sa baba ko napagdesisyon ng maligo
kasi may gumagamit ng CR sa taas. Pagkababa ko, dahil nasa taas lahat ng kasama ko nung time na yon, ay mag-isa lang ako sa baba na hindi ko naman ikinabahala dahil hindi naman talaga ako matatakoting tao. Bukas yung mga pinto ng CR. Bukas din yung ilaw sa kaliwang banyo. Pero sanay kasi akong mag-CR doon sa kanan, kaya doon ako pumasok. Nung matatapos na akong maligo, ay nakarinig ako ng mga yabag ng mga paang naglalakad papunta sa direksyon ng mga banyo. Dinig na dinig ko yun kasi tahimik na sa baba. Inisip ko lang nun na baka yung kasamahan ko lang yun na bumaba tapos magsi-CR. Maya-maya, may kumatok ng 2 beses. Kaya naman sumagot ako na may tao. Tapos yung yabag, nadinig ko na pumunta sa kabilang CR. Nadinig ko pa yung pagsara ng pinto at pagbuhay ng gripo. Hindi ko na masyadong pinansin yon. Paglabas ko, nakita kong medyo nakaawang pa yung pinto. Kaya nakaisip ako ng kalokohan. Pabigla kong itinulak yung pinto ng pabukas. Ngunit nanindig lahat ng balahibo ko nang makita kong walang tao sa loob ng banyo. Pero bukas ang ilaw at ang gripo. Dahil doon ay nagtatakbo na ako paakyat. Nagtanong ako sa mga kasamahan ko kung mayroon bang bumaba sa kanila para mag-CR. Pero wala naman daw. Yung iba naman tulog na. Hindi ako makapaniwala nun, Boss Kira. Paanong nangyari yun? Sigurado ako sa mga narinig ko nun. Hanggang ngayon po ay hindi ko pa rin alam kung ano man yung mga bagay na yon. Matapos nga nun, ay hindi na ako nag-CR ng gabi sa baba. Hanggang dito na lang, Boss Kira. Salamat kung ma-feature nyo ito sa YT o sa Spotify nyo. Mag-aabang na lang ulit ako. Maraming salamat po. At happy listening po sa lahat ng mga nakikinig ngayong gabi. Good luck sa pagsi-CR. Joke lang. More power po. Peace out.